Kailangan pa nila sumisid para makakuha ng botbot. Tuwing hapon sila sumisisid dahil mas mababaw ang tubig sa dagat sa mga oras na yun. Mahirap namin yun, kanang yung maglugit, lugit yun sa bato yun, sa ilalim yun. Yung malaki, hindi namin na kinuha noon, kaya may piece yun, madikit yun sa kamay namin. Kapag spotted na ang botbot, kailangan pa nila itong bungkalin. At paulit-ulit silang sisisid hanggang makuha na ito. Hirap pala hanapin yun. Ihaw ang pinakamadaling luto sa botbot. Lasang clam. Pero kung gustong gawing espesyal pang botbot, carry din tong gawing kare-kare. Lagyan ko na yung pangtimpla, parang masarap. Lagyan ko ng hanghang at gata. Takpan natin, mga 2 minuto lang. Parang chicken. Maanghang at masarap. May tuturing na exotic food ang botbot o hindi pang karaniwang pagkain. Pero hindi naman ito endangered. Kaya ang mga lokal, kinalakhan na itong kainin. Yung mga kinakain doon ng mga native is okay na sa kanila yon, at saka yung kanilang katawan ay hindi na kailangan mag-adjust pagdating doon sa mga pagkain na yun, kasi familiar na yung pagkain na yun para sa kanila. Ang sea anemone ay nabanggit sa early 2000 Disney Pixar film na Finding Nemo. Ang mga sea anemone may symbiotic relationship o sobrang close na relationship sa mga clownfish tulad ni Nemo. Dililinis at tinataboy ng clownfish sa mga isda na pwedeng manakit sa sea anemone. At kapalit nito, pinoprotektahan naman ng anemone ang clownfish gamit ang mga stinging cells nito. Ang mga clownfish kasi may immunity sa laso ng anemone dahil sa mucus layer na meron sila. Ang mga botbot talaga namang pabibo na noon pa. Mula sa dagat hanggang sa plato.